Nag-staycation kami for 22 hours. Dito yan sa Casa Johan, around Amadeo. Malapit na malapit lang to sa Tagaytay. Ilalagay ko rin yung complete address nila. Hey guys! Welcome back to Bien and Fa Mini Vlog. Ito yung ganap namin nung nag-birthday si Bien dahil nag-staycation kami for 22 hours. Dito yan, malapit sa Tagaytay. At dahil around Cavite lang din naman kami, sobrang bilis lang nung biyahe namin. Less than 2 hours lang at nung time na yan, wala pa masyadong traffic. Weekday din kasi to, kaya siguro maluwag yung kalsada. Plano din namin na hindi na talaga magdala ng food kasi dadaan na lang kami sa mga pwede naming mabilhan. Magti-take out kami ng mga pwede naming makain for 22 hours kasi hindi na rin kami yan magluluto. Kaya yung mga bibili naming food is kailangan yung pwede naming mailagay sa ref para iinitin na lang namin pagdating namin. Kompleto din naman kasi yung pupuntahan namin doon kasi meron silang refrigerator, merong microwave, merong lutuan kung gusto ninyong magluto, may mga ihawan din doon. Kompleto talaga. Pero dahil nga tatlo lang naman kami, plus may kasama pa kaming bata, talagang negative na kami sa pagluluto. Bumili na rin kami dyan ng mga konting pang-grocery namin na pwede naming magamit and may mga nadaanan din kami dyan mga nagbibenta ng prutas kaya bumili na rin Bukod kami. Sa celebration ng birthday ni Bien, saktong-sakto din tong pag-staycation namin kasi may swimming pool yung pupuntahan namin, napakainit, parang ang sarap magbabad sa pool. Mabilis lang din naman puntahan yung lugar, basta i-waste nyo lang tong address na to, yan na yun mismo. Sobrang mura lang ito guys kasi yung binook ko is 4,000 pesos for 2 packs, pero dahil tatlo kami, na free na namin si Bien. Pagpasok pa lang namin, yan na agad yung bumungad sa amin, yung swimming pool nila, kaya talagang gustong-gusto na namin maligo agad-agad niyan. 1 PM din kasi yung dating namin dyan, kaya katanghali ang tapat talaga. Ito pala yung way papunta dun sa mga villa nila, binalikan kasi namin dyan yung gamit namin. Etong napili nga pala namin is yung glass villa tree na perfect talaga pang couple or pang small family kung meron kayong isa, dalawang kasamang bata. Pagdating nga pala namin dyan, inayos ko na muna yung pagkain namin kasi sakto tanghali yan, hindi pa rin kami kumakain. Hinayaan ko na lang muna dyan maglaro si Bien habang nire-ready ko tong pagkain namin. At yung mga iba naman naming napamili, ipinaglalagay ko na muna sa mga ref and may mga drinks din kasi kami na kailangan palamigin. Plus yung mga prutas pa na binili namin, nilagay ko na rin muna sa ref. Matagal-tagal na din yung last staycation namin kaya medyo na-miss ko to. Ang pinakagusto ko talaga pag nag-i-staycation din kasi parang wala kang problemang iniisip. Kung may kasama ka mang bata, hayaan mo lang talaga siya dyang mag-enjoy. Pero dyan guys, after namin kumain at makapagpahinga, binihisan ko na rin si Bien kasi maya-maya magsuswimming na kami. 3 PM na to ng hapon, kaya gusto talaga namin mag-start na rin mag-swimming para mas masulit namin siya hanggang sa gumabi. Iniiwasan ko lang din kasi na baka pag gumabi, sobrang lamig ng maligo kasi malapit nga lang to sa Tagaytay. Ready ko lang muna dyan yung mga salbabida naming dala para kay Bien. At alam nyo ba guys, tong salbabida na to na Bien, sobrang tibay talaga. Kung ilang taon na siya, yun din yung tagal ng salbabida na to. Na-share ko na din to before sa inyo, etong salbabida na meron pa nga siyang pabubong, kaya kahit mainit, alam mong safe si baby. Etong dinosaur design yung na-check out ko sa kanya, pero sobrang dami pa nilang design na pagpipilian. Nung mga oras nga na yan, super enjoy na enjoy dyan yung bata dahil dalawa yung salbabida niyang dala. Ito palang nabook namin for staycation, nakita ko lang din siya sa Blue App kasi ang dami nagko-comment na maganda daw magstay dito. Pero kung medyo marami kayo, family or kasama mo mga friends mo, meron din silang available room dito. Siguradong mag-e-enjoy talaga kayo dito kasi ang payapa ng lugar. Malinis at sobrang tahimik ng lugar. Akala mo talaga na kayo lang yung nandyan sa area na yan. Kaya siguradong masusulit nyo talaga. At alam nyo ba, after namin mag-swimming, nung babanlawan ko na yung bata, ayan, nakatulog na siya sa sobrang pagod niya kasi super nag-enjoy talaga siya. Hinayaan ko na nga muna siya dyan makapagpahinga kasi paggising niya dyan, ayan, nagmuni-muni na muna kami dyan sa labas habang nanonood siya. Literal na matatanggal talaga yung problema mo dyan pansamantala at makakapagpahinga talaga kayo kasi sobrang tahimik ng lugar. At pag ganitong nasa staycation ka nga, hindi mo talaga mamamalayan yung oras kasi maya-maya paggabi na. At dahil nga kinabukasan ay birthday na ng batang maliit, kaya ayan, nagpapalobo muna kami ng mga pang-de-decorate namin. Pero ang plano talaga namin dyan is nung gabi, papatulugin talaga muna namin yung bata para makapag-decorate kami ng maayos hanggang kinabukasan ng umaga. At dahil nga siguro sa pagod na rin ng bata, mas mabilis siyang nakatulog kasi kailangan niya ng maraming pahinga. Habang nagde-decorate nga kami dyan, naisip ko na sobrang bilis talaga ng panahon kasi parang kailan lang, nasa tiyan ko lang, pero ngayon, 2 years old na siya. Hindi mo talaga mamamalayan yung panahon kasi siguro dahil sobrang busy natin sa pag-aalaga din sa kanila, kaya parang ang bilis-bilis nung panahon. At eto na nga yung pinaka-morning nung mismong birthday niya, April 17, eto yung binati na namin siya at nag-open na rin kami ng mga dala naming gift para sa kanya. Ganun lang kasimple yung celebration namin as a family. Ang importante naman kasi talaga sa amin, ma-celebrate namin nang nag-e-enjoy yung mismong birthday niya. Nag-swimming, kumain, nanood ng mga paborito niyang palabas, and nag-picture and nag-videos na rin kami dyan para sa memories ng second birthday niya. Kaya sa mga mommies natin dyan na nape-pressure para sa celebration ng birthday ng baby ninyo, hindi kailangan ng bongga kung hindi naman talaga kaya. Mas okay na yung simple, at least masaya yung batang
magse-celebrate kasama kayo. Pero okay lang din naman kung gusto nyo ng grand party para sa little one nyo as long as kaya ng budget. This is just a reminder na okay lang kahit simple at maging practical tayo. Huwag tayong ma-pressure sa mga taong nakapaligid sa atin na dahil ganito yung gusto nila, yun na rin yung susundin natin. O siya mga mommies, dahil pauwi na kami, dito ko na rin tatapusin tong mini vlog natin and sana nag-enjoy kayo. See you next time! Bye!